Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Unang Tesalonica 2:11-13. Ipinahayag namin sa inyo ang Ebanghelyo ng Diyos. Gaya ng inyong nalalaman, pinakitunguhan namin kayong tulad ng isang ama sa kanyang mga anak, na kayo'y pinangaralan at pinalakas ang loob ninyo at nagpatotoo upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Diyos, na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Ang ipinangaral ng mga apostol. Ang ipinangaral ng mga apostol ay ang Ebanghelyo ng Diyos. Ito ay ipinangako ng una sa pamamagitan ng mga propeta sa banal na kasulatan. Ito ay tungkol kay Jesus na anak ng Diyos. Ito ang salita na kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Ito ay ipinangaral ni na Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica tulad ng isang ama sa kanyang mga anak. Tinanggap nila ito hindi bilang salita ng tao, kundi kung ano talaga ito bilang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay gumawa sa kanila dahil ang tunay na tinanggap nila ay ang Diyos at ang kanyang kapangyarihan na nasa kanyang salita. Awit 119:17-20. Gawa ng mabuti ang iyong lingkod upang mabuhay ako at sundin ang salita mo. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay sa kautusan mo. Ako'y isang dayuhan sa lupain, huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin. Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik sa lahat ng panahon sa mga batas mo. Ang kahangahangang bagay sa kautusan. Maraming kahangahangang bagay sa kautusan, ngunit ang pinakahanga-hanga ay ang sinabi ng Panginoong Hesus, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito." Noong siya ay muling nabuhay, ay binuksan niya ang pag-iisip ng kanyang mga alagad upang maunawaan nila ang kasulatan. Sinabi niya, ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa. Hebreo 4:11-13. Magsikap tayong pumasok sa kapahingahang iyon upang huwag mabuwal ang sinuman sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. At walang nilalang na nakukubli sa harapan niya, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang Ebanghelyo ay isinulat upang tayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo ang anak ng Diyos. At sa pagsampalataya ay magkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Si Jesus ang buhay na salita ng Diyos.
Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Juan 6:57, 58, 61 hanggang 63. Kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit. Hindi gaya ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Palibhasa ay nalalaman niya na ang kanyang mga alagad ay nagbubulungan tungkol dito, siya ay nagsalita sa kanila. Ito ba ay nakakatisod sa inyo? Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Ang pagtanggap sa salita ng Diyos ay hindi natin kayang gawin gamit ang isipan ng ating laman. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay buhay sa salita ng Diyos, kaya't matatanggap natin ang salita sa pamamagitan niya. Sinabi ni Jesus, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin ng lahat ng mga bagay at nagpapaalala sa atin ng lahat ng sinabi ni Jesus. Sa pagtuturo niya, ang Espiritu Santo ay magiliw dahil siya ay mang-aaliw. Buhay at kapangyarihan. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang salita bilang pagkaing espiritual. Nasa salita ng Diyos ang mismong buhay at kapangyarihan ng Diyos. Sa salita ng Diyos ay tinatanggap niya tayo sa pinakamatibiyas na pakikisama sa Kanya. Ang pag-ibig ng Diyos mula sa Kanyang salita ay tulad ng gatas mula sa dibdib ng ina, mainit at angkop sa ating kahinaan. Huwag magkamaling isipin na ang salita ng Diyos ay napakataas o napakahirap para sa atin. Sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos ay mapapatunayan natin na tunay na ito ay malumanay at matamis na gatas para sa mga bagong silang sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain.
Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.